Hello mga guys, share ko lang sa inyo tungkol sa nalalaman ko sa pagbili ng matamis na pinya. Hindi, ang iba mga guys, mga madam, mga sir, tinitingnan nila pag maluwang daw ang mata. Yan yung pinagbulaklakan. O pwede yung ganon. Kung voluntary, nagkusang nahinog sa puno, matamis yung ganon mga idol. Ang mga planters kasi ng pinya mga idol, may mga pamamaraan para yung kanilang pinya ay sabay-sabay nilang haharbisin. Pagka ang pinya nila ay medyo matured na, siyempre hindi naman yan hindi naman yan pantay-pantay o hindi naman yan sila sabay-sabay na namumulaklak at namumunga. Medyo may nahuhuli, medyo may nauuna. Ngayon, pagka gusto nila na pahinugin mga idol, bumibili sila ng chemical, yung tinatawag na ethyl. Yun yung ibinubuhos nila dito mga idol. Nagtitimpla sila, nilalagay nila sa balde, tinitimplahan nila, nilalagay nila sa tubig at ibinubuhos dito sa itong tuktok nito, itong corona na ito. Pagkaraan ng mga ilang linggo, bigla nang maninilaw itong balat niya, pero yung loob puti pa, ganon. Dahil nga sa matured naman na siya, na nalagyan ng pampahinog, matamis dito sa gawing dito. Pagdating doon, maasim. Ganun ang nangyayari mga idol. Kaya naman nila ginaganon para yung pinya nila ma-harvest nila lang sabay-sabay, hindi yung pa konti-konti na ibebenta nila, kasi siyempre mahal din ang pamasahe niyan para dalhin sa market. Per piece yan pagka sinakay sa mga sasakyan. Kaya ganun, pinapahinog nila mga idol. Pero kung voluntary, kusa na nahinog sa puno, matamis talaga yon, wala nang alinlangan. At isa pa, yung pagpili rin ng pinya, pipitikin yung ganon mga idol. Ganon. Pagka bingi o hindi masyadong makalantog o malakas yung tunog, matamis yun, juicy. Pero pagka pinitik mo ganun at malagutok o mas maingay kaysa sa iba, hindi yun juicy, mga idol. Ganun yung experience ko sa pagpili ng matamis na pinya at juicy na pinya. Ibig sabihin, makatas. Ganun. Yung pag ginanon mo, medyo bingi ang tunog. Yung pag ginanon mo, yung iba kasi, malutong at matunog. Ganun. Okay mga idol. Dagdag sa at inyong kaalaman mga idol. Para lang sa mga hindi nakakaalam.